Ang question ngayong araw ay, paano matutukoy ang tema at aral ng isang kwento? Mahalagang matutunan kung paano kilalanin ang tema at aral ng isang akda. Hindi sapat na basahin lamang ang isang kwento. Mas mahalaga na maunawaan ang mensahe nito. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa tema at aral, nahuhubog ang isipan at damdamin natin upang maging mapanuri, may malasakit, at may mabuting asal. Ano ang tema ng akda? Ang tema ay ang pangunahing paksa o kaisipan na umiikot sa buong kwento. Ito ang mensaheng nais iparating ng may akda sa mga mambabasa. Hindi ito tuwirang sinasabi sa kwento, kundi ito ay naipapahiwatig sa pamamagitan ng mga pangyayari, kilos ng mga tauhan, at wakas ng akda. Ano naman ang aral ng akda? Ang aral ay ang leksyon o mabuting asal na makukuha ng mambabasa mula sa kwento. Madalas, ito ay isang gabay sa tamang asal o desisyon sa tunay na buhay. Ipinapakita ito sa pamamagitan ng mga naging resulta ng kilos ng mga tauhan. Paano malaman ang tema ng akda? Ang tema ay ang pangunahing paksa o ideya na umiikot sa buong kwento. Hindi ito literal na nakasulat, pero ito ang puso ng kwento. Mga paraan para matukoy. Tanungin ang sarili. Ano ang paulit-ulit na ideya sa kwento? Obserbahan ang mga tauhan. Ano ang pinagdadaanan nila? Ano ang suliranin nila? Tingnan ang wakas. Ano ang ipinapahiwatig ng kinahinatnan ng kwento? Halimbawa ng mga tema: pag-ibig, sakripisyo, katarungan, pamilya, at katatagan sa gitna ng pagsubok. Paano naman malaman ang aral ng akda? Ang aral ay ang leksyong mapupulot ng mambabasa mula sa kwento, isang mahalagang pananaw sa buhay. Paraan para matukoy. Ano ang natutunan ng pangunahing tauhan? Ano ang ipinapakita ng tagumpay o kabiguan niya? May babala ba ang kwento? May positibong halimbawa ba ito? Halimbawa ng mga aral. Maging masunurin sa magulang. Laging magsabi ng totoo. Huwag maging sakim. Tumulong sa kapwa sa panahon ng pangangailangan. Ngayon naman, matapos nating pag-usapan kung ano ang tema at aral ng isang akda, tingnan natin ang halimbawang ito. Ang bagyong dumaan sa bayan. Sa isang tahimik na bayan, isang malakas na bagyo ang dumaan. Kumulog, kumidlat, at ang hangin ay nagngangalit, habang ang ulan ay bumuhos ng walang tigil. Ang mga puno ay nabuwal, ang mga bahay ay nasira, at marami sa mga pananim ay nawasak ng lakas ng bagyo. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi nawala ng pag-asa ang mga tao. Matapos tumila ng bagyo, naglakbay si Juan, isang batang lalaki, upang tingnan ang kalagayan ng kanilang bayan. Pagdating niya sa kanilang tahanan, nakita niyang ang bubong ng kanilang bahay ay napinsala. Habang pinagmamasdan niya ang mga sirang gamit,
hindi maiwasan ni Juan na malungkot. Ngunit nang makita niya ang mga tao sa kanilang bayan, nagbago ang kaniyang nararamdaman. Ang mga kapitbahay ay nagsasama-sama upang magtulungan. Ang mga magulang at mga anak, maging ang mga matatanda, ay nagtutulungan upang ayusin ang kanilang mga tahanan at magtanim muli ng mga pananim. Pumunta si Juan sa iba pang kanto ng bayan at nakita niyang pati mga bata ay nag-aambag sa paglilinis at pagtulong sa kanilang mga magulang. Isang batang babae ang nagdala ng mga pagkain sa mga nangangailangan, habang iba naman ay nagdadala ng mga gamit para sa mga nasiraan ng bahay. Sa bawat hakbang ng pagtutulungan, muling nagbabalik ang sigla at buhay sa bayan. Naalala ni Juan ang mga salita ng kaniyang lola. Ang bagyo ay lilipas, ngunit ang pagkakaisa ng mga tao ay magtatagal. Bago natin ibigay ang tema at aral ng kwento, itanong natin, ano ang nangyari sa bayan pagkatapos ng bagyo? Ano ang naging reaksyon ng mga tao sa mga pagsubok na dumaan sa kanilang buhay? Sa kabila ng pagkawasak na dulot ng bagyo, nakikita natin na nagkaisa ang mga tao sa kanilang bayan. Walang sino man ang nag-atubiling magtulungan upang muling itayo ang kanilang mga tahanan at buhay. Kaya ang ating tema ay ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan sa gitna ng mga pagsubok. At ang ating aral ay, ang tunay na lakas ng isang komunidad ay makikita sa kanilang pagkakaisa at pagtutulungan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Ang bawat maliit na kontribusyon mula sa bawat isa ay nagdudulot ng malalaking pagbabago at tagumpay. Sa bawat akdang ating binabasa, huwag lamang tayong tumutok sa mga pangyayari. Mas mahalagang matutunan nating tukuyin ang tema at aral, sapagkat dito natin mas lubos na mauunawaan ang tunay na diwa ng panitikan. Ang paghubog sa isipan, damdamin, at pagkatao ng mambabasa.